Hindi inasahan ni Mitch Gonzales na tawagin siyang mami ng batang kambal na palapit sa kanyang pwesto. Tila takot at takot ang mga bata habang kasulukuyan silang hinahabol ng isang lalaki. "Mami, tulungan niyo kami." Kaya naman kahit hindi kilala ni Mitch ang mga batang iyon ay agad niyang nilapitan para hindi sila makuha ng lalaking sumusunod sa kanila. Kung sino ka man, huwag mong ituloy ang binabalak mo. Kung hindi, tatawa ako ng pulis at sigurado akong makukulong ka. "Naku mami, nagkakamali po kayo. Hindi po siya masamang tao. Siya nga pala si Daddy, ang Daddy Jared namin. Gusto niya kasi kami umuwi na sa bahay namin pero ayaw pa namin ni Justin umuwi. At mabuti na lang at nakita ka namin dito mami." "Pwede ba Sam? Justin, umuwi na tayo." Miss, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung ano ang pumasok ng mga batang ito sa kanilang isipan eh." "Daddy, huwag mo siyang tawaging miss. Siya ang mami namin. Gusto namin siyang makasama sa bahay para maging kumpleto na tayo." "Sam, Justin, napag-usapan na rin ito hindi ba? Ginagawa ko naman ang lahat para makita ang mami niyo." "Pero Dad, hindi kami uwi sa bahay hanggat hindi namin makasama si mami. Hindi ba mami?" Oo naman. Sasama ako sa inyo. Miss, sigurado ka ba? Baka naman magalit sa akin ang boyfriend mo kapag sumama ka sa amin." Naku, wala naman akong boyfriend sa ngayon. Pero may nanligaw sa akin. Yun nga lang, hindi ko siya type. "Naku Daddy, kung ganun pala ay makasama natin si mami sa wakas." Miss, ano nga pa na pangalan mo?" "Ako nga pala si Jared Rodriguez. And this is my son, Sam and Justin. Pasensya ka talaga sa kanila ha. Pero hayaan mo, sasahuran naman kita ng 20K a month. Maging masaya lamang ang mga anak ko." Naku sir, ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo Dahil you saved my life. Ang totoo kasi, kung hindi ko sasagutin ang boyfriend ko sa kanyang wedding proposal, tatanggalin niya ako sa kanilang kumpanya. At natatakot akong mangyari iyon para sa matanda kong nanay. "Mitch, nandun ka pala Tara na, bumalik na tayo. Sino ba itong mga to? Hindi ko sila kilala. Tara na, umuwi na tayo." "Sandali lang po. Hindi po sasama si mami sa inyo. Sa amin lang siya. Hindi ba Daddy?" "Hoy, kayong lahat, hindi ko kayo kilala. Ano ba Mitch? Ang sabi ko, umuwi na tayo." Pare, huwag mo nang pilitin ng babae kapag ayaw sumama sa'yo." "Bakit? Sino ka ba? Huwag kang makialam dito sa problema naming magsintahan." "Nako pare, huwag mo naman akong lokohin. Hindi ka ba sinasagot ng babaeng ito? Kaya hindi mo siya dapat na pagmamayari." "Ano Mitch? Talaga bang ayaw mong sumunod sa akin? Huwag mo sanang kalimutan na ako ang tumulong sa'yo sa ospital. Nakalimutan mo na ba?" Huwag kang mag-alala Derek. Babayaran ko naman lahat ng ginastos mo sa ospital Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Mitch, magkano bang utang mo sa lalaking yan? Ako nang bahala. Ako nang magbabayad." Naku sir, huwag na po. Mababayaran ko rin naman yan. "Aba naman. Tingnan mo naman kung sino lalaking ito. Meron palang superhero na handang tumulong sa iyo Pero sa tingin ko naman ay hindi niya mabayaran ang lahat ng kalahating milyon na ginastos ko sa iyo. Alam mo pare, kahit magkano pa yan, babayaran ko. Heto, marahil sapat na ito sa iyo." Aking gulat nitong si Derek na makita nito ang black card na hawak nitong si Jared. "Aba, paano ka nagkaroon ng ganitong black card Mr. Jared? Marahil ninakaw mo ito." "Pwede ba Mr. Derek? Huwag ka ng maraming tanong pa. Ang gusto mo lang naman hindi ba na mabayaran ka? Heto na, marahil sapat na yan para manahimik ka na. Tara na Sam, Justin, umuwi na tayo." "Dad, isama natin si mami sa bahay." "Sige miss, kung gusto mo sumama sa amin, sumama ka na." Nagsimula na silang maglakad samantalang naiwan naman etong si Derek. Tinawagan ng lalaki etong si Vivian, ang ina nitong si Mitch. Hello? Iho, mabuti naman at napatawag ka. Anong balita? Sinagot ka na ba ng anak ko? Naku tita, masamang balita. Hindi na siya papasok sa kumpanya. Sumama na ito sa isang lalaki na may 2 anak. Ewan ko ba kung ano ang kanya nakain doon sa Mitch.
Kailangan mong gumawa ng paraan, tita. Hindi ako papayag na humantong sa ganito ang lahat ng pinaghirapan ko. Hayaan mo, iho. Ako na ang gagawa ng paraan para mapunta sa iyo ang anak ko. Sige na, tita. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Samantalang habang naglalakad naman silang apat, hindi malaman ni Mitch kung saan sila patungo, pero nagulat ito nang bigla silang huminto sa isang mamahaling sasakyan. Sige na, pumasok na kayong lahat doon sa loob. Mami, tara na po sa loob, pumasok tayo. Hindi nasahan ni Mitch na isang milyonaryo pala ang pamilyang kanyang nakilala, lalo na at binayaran nito ang kanyang pagkakautang kay Derek. Makinig ka, Miss Mitch. Gaya na sinabi ko sa iyo kanina, bibigyan kita ng 20,000 bilang pagsang-ayon mo sa gustuhan ng mga anak ko. Hindi lang yan. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Nako sir, maraming salamat pero hindi nyo na kailangan gagawin iyan. Sapat na sa akin na meron ako matanggap na pera buwan-buwan. Mitch, wala kang ibang gagawin kundi ihatid sundo mo lang ang dalawang anak ko sa paaralan at samahan sila sa pagtulog. Sige po sir. Wala pong problema. Mula sa araw na iyon ay laging kasama ni Mitch ang pamilyang Rodriguez. Hanggang isang umaga noon, papasok na sa comfort room itong si Jared para maligo, ngunit laking gulat din ito dahil nakita niya itong si Mitch habang kasalukuyang naliligo. Kaya naman napasigaw na lamang ang dalaga. Ay! Bastos! Bakit ka pumasok sa loob? Nakita mo naman na merong naliligo eh. Mitch, ako patuloy ngayon ang bastos ha. Ikaw nga itong hindi nagsara ng pinto eh. Ano? Maski na. Dapat kumatok ka pa rin bago pumasok sa loob. Ay, pasensya ka na kung bigla kang pumasok sa loob. Ang mas mabuti pa ngayon, dalian mo na dyan para ako nang susunod. Pagkatapos niyong kumain, ihatid mo na ang anak ko sa eskwelahan. Hindi makapaniwala itong si Jared sa kanyang nakita. Parang mayroon siyang naalala sa babaeng iyon. Yun nga lang ay hindi niya alam kung saan ito. Mami, dito ka lang ha. Hintayin mo kami ni Justin na makauwi. Oo naman Sam, Justin. Nandito lang ako. Hihintayin ko kayo. Bago pumasok sa loob ang dalawang estudyante ay niyakap nila itong si Mitch sabay pasok sa loob ng silid. Naging magaan naman ang pakiramdam ng dalaga sa ginawa ng dalawang kambal. Habang nasa waiting area ay narinig ng dalaga ang pinag-usapan ng ibang babae. Alam mo, napakaswerte niya sa pamilyang Rodriguez dahil nakapasok siya bilang isang katulong. Hay, sana ako na lang para lagi ko makita ang dream man ko. Miss, paano ka ba nakapasok bilang yaya ng mga bata? Ako? Wala lang. Sila mismo ang pumili sa akin bilang mami nila. Alam mo, balita namin, yung kambal na yan ay hindi niya tunay na anak. Nakita lang niya ito sa may lansangan. Napakaswerte naman ang kambal na iyan. Nagulat itong si Mitch sa kanyang nalaman tungkol sa magkambal na bata. Ngunit ramdam ni Mitch na merong bagay na kailangan niyang malaman sa pamilyang ito. Matapos ng klase ay tuluyan na ngang umuwi ang kambal kasama itong si Mitch. Gaya ng totoong ina ay gusto ng mga bata na magkatabi silang lahat matulog. Ngunit hindi pumayag itong si Jared dahil makasama nila sa isang kwarto itong si Mitch. Dad, please. Gusto namin si Mami na makasama, pati ikaw, sa kwarto para maging buo na tayo. Sam, Justin, alam niyo naman, umayag lang ako na magtrabaho dito si Mitch para maging masaya kayo, pero hindi nakasama sa usapan natin ngayon na pati siya matutulog sa kwarto natin. Nakakaya naman sa kanya. Mom, please, umayag na po kayo, kahit ngayong gabi lang. Maranasan na namin ni Justin ang buong pamilya natin. Sige, bakit hindi? Pwede naman siguro sir. Total, malaki naman itong higaan. Sa gitna lang silang dalawa. Wala naman pong problema sa akin. Ang mahalaga ay masaya ang mga bata. Sige dad, pumapayag na si Mami. Yes, wakas. Hay, kayo talaga ha. Inaabuso nyo ang kabaitan ni Mitch sa inyong dalawa. Baka isang araw niyan ay bigla na lamang siyang umalis dito dahil sa kakulitan niyong dalawa.
Nako Sir Jared, wala po yun. Natutuwa nga kung magkasama silang dalawa. Mami, Daddy, good night na po. Ilang oras lamang ang lumipas ay nakatulog na silang lahat, pero hindi alam ni na Mitch at Jared na set up pala ito ng magkapatid para magkatabi lamang silang dalawa matulog. Habang kasalukuyang natutulog sina Mitch at Jared ay dahan-dahan namang umalis sa pagkakahiga ang dalawang magkapatid at lumipat sila sa ibang kwarto. Samantalang dumating na naman ang madaling araw, dahan-dahang lumapit ang dalawa sa bawat isa dahil wala nang harang ang kanilang gitna, kaya naman ay hindi na napigilan ng dalawa na magyakapan. Kinabukasan ay pagkamulat ng mga mata nitong si Mitch ay nakayakap sa kanya itong si Jared, kaya naman ay bigla na lamang siyang napabalikwas ang babae dahil sa pagkagulat nito. Ano ba yan? Bakit naman sumigaw ka, Sam? Justin, masyado pang maaga para bumangon. Sir Jared, wala na dito sina Sam at Justin. Baka iniwan nilang tayong magkatabi kagabi. At teka lang, may nangyari ba sa atin, ha? Sabihin mo. Siguro, baka meron. Ano? Hindi ka maaari. Mitch, relax ka lang. Wala nangyari sa ating dalawa. Ikaw ano? Ano ba naramdaman mo? Wala naman. Sige na, kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko na magluto ng agahan. Baka nagugutom na ang mga bata. Baka hindi mo pa ako susweldohan dahil sa pinabayaan ko ang mga anak mo. Wow, yan ang gusto ko sa babae. Malaga, sana meron din mag-alaga sa akin. Bumangon na itong si Mitch at agad na nagtungo sa kwarto ng mga bata. Sam, Justin, good morning. Tara na, bumangon na kayo. May pasok pa kayo sa school. Good morning din po sa iyo, Mami. Kumusta na po ang tulog ni Daddy? Kayo ha? Siguro, pinaplano niyong dalawa ni Justin ito. Hindi naman po sa ganun, Mami. Gusto kasi namin ni Justin na hindi ka na umalis sa aming paningin. Ayaw naming muli kayong mawala sa paningin namin. Hay, kayo talaga. O sige na, bumangon na kayo at maligo. Pagkatapos kumain at pagkatapos ihatid ko na kayo sa paaralan. Sige po, Ma'am. Maligo na kami ni Justin. Bumaba na itong si Mitch at nagtungo sa kusina para magluto. Nagluto siya ng kakaibang pagkain na paniguradong magustuhan nila. Naku, Mami, ang sarap po ng luto niyo. Ngayon lang po ako nakatikim nito eh. Salamat, Justin. At nagustuhan mo. Siya nga pala, Sam, Justin. Pagkatapos ng klase niyo ay susunduin ko kayong dalawa, pati ang mami niyo. Kailangan nating lumabas paminsan-minsan para naman ay maging masaya kayo, pati ang mami nyo. Naku, Dad, yan ang the best para sa ating pamilya, Dad, na magbading tayo. Matapos nilang kumain ay nagtungo na nga sila sa paaralan para ihatid ang kambal. Unang bumaba ng sasakyan itong si Jared at binubuksan ang kanyang dalawang anak. Sumunod naman, inalalayan niya na makalabas itong si Mitch sa sasakyan. Daddy, papasok na po kami. Mag-ingat po kayo. Sige mga anak, mag-aral kayo mabuti. Mitch, ikaw na bahala sa kanila. Mamaya ay susundin ko kayo dito, maliwanag ba? Sige po sir, ako na po ang bahala sa kanila. Ilang saglit pa ay bigla na lamang hinalika ni Jared sa pisngi itong si Mitch, kaya naman ay biglang natuwa ang mga kambal. Nako, Dad, talagang love mo talaga si Mami ngayon, ano? Sige na, Sam, Justin, pumasok na kayo. Muling sumakay itong si Jared sa kanyang sasakyan at umalis. Hindi malaman ng lalaki kung bakit niya yun nagawa sa harapan ng mga anak nito. Mukhang dahan-dahan na rin yatang nahuhulog ang loob nito sa dalaga. Hello, Mr. President. Nandito ngayon sa office itong si Mariel at hinintay ka. Sige Ben, maraming salamat, undawin na ako. Labis naman ang patataka nitong si Jared kung bakit muli na namang nagparamdam sa kanya ang dating nobya. Matapos siyang nagpaghiwalay kay Jared dahil hindi matanggap nito na meron siyang kambal na kinupkup. At ayaw ni Mariel na merong kahati sa kanyang atensyon. Sir, nasa office na po si Ma'am Mariel. Sige Ben, salamat. Siya nga pala, mamaya ay maaga akong alis ha. Ikaw na bahala dito kasi meron kaming special na dinner sa mga anak ko. Sir, kasama niyo ba itong si Ma'am Mariel? Hindi Ben, kami lang naman ako at yung kasamahan namin sa bahay.
Pumasok na sa loob ng office itong si Jared. Nakita nito nakaupo sa kanyang mesa ang dating nobya. Jared, honey, I miss you so much. Mariel, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba wala na tayo? Han, napag-isip-isip ko na hindi ko kayang malayo sa'yo. Sige, papayag na ako na gusto mong mangyari. Pipilitin kong alagaan niyang dalawang bata kahit hindi mo naman tunay na anak. Mariel, kung napilitan ka lamang, huwag mo nang gawin yan. Panigurado naman akong hindi ka magiging masaya, hindi ba? Isa pa, meron na nag-alaga sa kanila ngayon, si Mitch. Ano? Sino babaeng iyan sa buhay mo, Jared? Hindi ako papayag na meron ibang babae na papasok sa buhay mo. Ako lang, Jared. Ako lang. Tandaan mo yan. Pwede ba, Mariel? Ikaw tong nakipaghiwalay sa akin at ngayon gusto mong bumalik agad-agad? Ang mas mabuti pa, humanap ka ng laking totoong magmamahal sa'yo. Hindi yung pinipilit mo ang sarili mo sa laking hindi mo naman mahal, hindi ba? Jared, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Umalis ka na, pakiusap Mariel. Huwag ka na mag-iskandalo pa dito. Kung gusto mong respetuhin pa kita, Ben, samahan mo siyang ilabas sa opisina ito. Huwag na. Ako na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi ako lumpo. Ay, sir. Talagang patay na patay sa'yo itong si Ma'am Mariela. Alam mo, Ben, kahit maganda pa siya, pero kung ang ugali naman niya ay hindi maganda, wala mangyayari. Hayaan mo, sir. Makakahanap ka rin ng babaeng para talaga sa'yo, yung totoong magmamahal sa mga bata at sa'yo. Oo, Ben, mukhang nakita ko na siya. Eh kung ganun, sir, kailan naman siya makikilala? Siguro balang araw, Ben, ipapakilala ko siya sa kumpanyang ito. So paano? Ikaw na munang bahala dito. Tawagan mo lang ako kapag meron kang kailangan, ha? Sa mga oras na ayon ay umalis na rin etong si Jared para puntahan ang kanyang mga anak. Samantalang habang naghintay naman, etong si Mitch, bigla siyang nagulat dahil nasa kanyang harapan ngayon ang kanyang mommy Vivian. Ma'am, paano mo ako natuntun dito? Mitch, ano ba tong kaguluhang pinasok mo? Nagkatrabaho ka bilang yaya sa mga bata? Hindi ka ba kontento sa trabahong opisina na mas malaki pa ang sahod at makasama mo pa ang magiging fiancé mong si Derek? Kaya tara na, bumalik ka na sa atin. No, ma'am. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako papasok sa kumpanyang yon dahil hindi ako masaya. Mitch, huwag mo sanang kalimutan na kung hindi dahil kay Derek, hindi natin mababayaran ang lahat ng bill sa ospital mo. Ma'am, mababayaran ko naman si Derek sa lahat ng pagkakautang natin sa kanya at kaya ko yun. Pero isang bagay ang hindi ko kayang kalimutan, kung bakit namatay ang kambal kong anak. Pero hindi ko man lang sila nakita sa huling pagkakataon. Mitch, kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo na matagal kang nagising at ang sabi ng doktor, kailangan ng ilibing ang mga sanggol. Kahit na ma'am, ina pa rin nila ako. Karapatan ko pa rin makita sila. Kahit man lang sa huling pagkakataon, hindi ako sasama sa iyo, ma'am. Ma'am, dito ako masaya. At kung tungkol naman sa pagkakautang ko kay Derek, binayaran na siya ng amo ko. Kaya wala na siyang karapatan para guluhin pa niya ako. Pagsisihan mo ito, Mitch. Ma-realize mo rin na mali itong pinili mo. Maya-maya lamang ay umalis na rin itong si Vivian. Sakto naman ang pagdating nitong si Jared. Nakita niyang umiiyak itong si Mitch. Mitch, bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Wala lang to, sir. May naalala lang ako eh. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako sa'yo. Sir Jared, may sasabihin ako sa'yo. Alam niyo, 5 years ago, dinala ako sa ospital dahil manganganak ako noon. Pero ang masaklap, may masamang balita. Hindi ko man lang nasilayan ang kambal kong mga anak. Ang sabi ni Mami, wala na itong buhay noon na inilabas. Kaya sobrang sakit sa akin. Mabuti po kayo, sir. Kahit wala na ang tunay na mami ni na Sam at Justin, maayos niyo siyang napalaki. Kung totoosin nga, halos magkaedad lang sila ng mga anak ko.
Labis naman ang pagkagulat ni Jared sa kanyang nalaman. Isang ganap na sanang ina itong si Mitch pero pinagkait pa ng tadhana. Mitch, alam ba ito ng asawa mo? Sir, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, wala akong asawa o boyfriend man lang. Pero paano ito nangyari kung wala kang asawa, nobyo? Sir, meron kasi nangyari sa akin noon habang kasama ko ang mga kaibigan ko sa isang party. Sa sobrang kampante ko noon, hindi ko na malayan na nalasing na pala ako. Pero ang masaklap nito ay iniwan nila ako. Kaya kahit lasing na ako noon, pinilit kong makalabas sa naturang lugar at pumasok sa isang madilim na kwarto at doon ako nakatulog. Pero pagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at wala akong naalala. Pwera na lang sa masakit ang aking katawan. Mula noon, hindi na ako nakisama pa sa mga taong nagpahamak sa akin. Ilang buwan ang nakalipas, nagalit sa akin ang mami ko dahil nalaman namin na nagdadalang tao pala ako. Hindi ko alam kung sino ang lalaking naglampastangan sa akin. Kaya ako sinisisi ng mami sa lahat. Gusto niya ipalagla ko ang bata. Pero natakot ako. Mas gugustuhin ko pang alagaan ito dahil wala naman itong kinalaman sa mga pangyayaring iyon. Mitch, hindi ko alam kung bakit mo ito nakayanan. Lahat ng mga dinanas mo. Sir, hindi ko rin alam. Pero isa lang ang masasabi ko. Lalo na noong nakilala ko ang mga anak niyo. Sobrang saya ko sa tuwing makasama ko silang dalawa. Siguro dahil kambal din ang mga anak ko noon at nangungulila lamang ako sa kanila. Alam mo, Mitch, may sabihin din ako sa'yo. Sina Sam at Justin, hindi ko talaga sila tunay na anak. Katulad ng kwento mo 5 years ago, habang nakasakay ko noon sa sasakyan ko, napansin ko ang isang malaking basket sa may gilid ng kalsada na gumagalaw at na-curious ako kaya naman ay puminto ako at nilapitan ko. 2 bata pa lang nasa loob nito. Hindi ko alam kung ano ang rason ng kanilang mga magulang kung bakit nila ito inabandona. Hindi ko naman pwedeng iwan sila ng ganun na lamang. Kaya dinala ko sila sa bahay. Balak ko sanang ihatid sila sa social welfare pero parang ayaw ko. Gusto ko silang alagaan at mabigyan ng sapat na atensyon. Ngunit may bumubulong sa akin na talagang gawin ko yun at huwag silang babayaan. Kaya ngayon eto, sobrang saya ko dahil sila ang nabigay sa akin ng inspirasyon sa buhay. Nako sir, wala pa akong masasabi sa inyo. Oh, nandito na pala sina Sam at Justin. Mitch, kailangang manatili tong lihim ha. Tsaka mula ngayon, Jared ang tawag mo sa akin, okay? Kung ganun, okay. Jared, ikaw ang bahala. Daddy, Mami, mabuti naman po at 2 kayo nandito. Oo naman Sam, Justin. Di ba nangako ko sa inyo kanina na mamasyal tayo ngayon? Tayong lahat. Wow, sana tuloy-tuloy na to, Mami, Daddy. Happy forever. Sad naman nitong si Justin. Nagtungo na nga sila sa mga lugar na magandang pasyalan. Para kay Jared, kitang-kita niya kung gaano kasaya nitong si Mitch sa kabila ng mga nakatagong masamang pangyayari noon sa buhay nito. Matapos ng kanilang pumamasyal ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Mami, masaya ka ba na nakilala mo kami? Oo naman Sam. Kayo ang napapasaya sa akin araw-araw. So, paano mga anak? Pwede naman tayong umuwi. Masaya ako dahil nakita ko rin kayong masaya. Dad, sobrang saya namin dahil naglaan ka ng oras para sa amin talaga. Matapos nilang kumain ay umalis na rin silang lahat. Ngunit habang pauwi na sila sa kanilang bahay ay nagkaroon ng masamang pangyayari. Bigla na lamang nasuka ang kambal at hindi alam ni Mitch kung ano ang naging sanhi nito. Jared, dalhin natin sila sa ospital. Wala naman silang ibang nakain eh. Sige Mitch, tara na, ngayon na mismo. Mami, Daddy, nahilo po kami ni Justin. Tulungan mo kami. Baby, pupunta na tayo sa ospital. Tiis-tiis lang kayo.
Sam, Justin, magpakatatag kayo. Malapit na tayo sa ospital. Mas pinabilisan pa ni Jared ang papatakbo ng sasakyan hanggang sa nakarating na sila sa ospital. Dinala agad ang kambal sa may emergency room. Mister, ano nangyari sa kanila? Doc, bigla na lamang silang nasuka at nahilo. Gawin niyo pong lahat sa kanila. Please. Sige Mr. Mrs. Gagawin po naman ang lahat sa kanila. Biglang napayakap itong si Mitch kay Jared dahil sa sobrang takot at pangamba. Jared, sana okay lang silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mitch, relax ka lang. Malaman din natin na totoo. Alam ko naman na matatag at matapang tong mga anak ko eh. Pero Jared, hindi mo maialis sa akin na mag-alala. Napamahal na sa akin sina Sam at Justin. Ikaw bilang kanilang daddy. Hindi pa rin nakabitaw sa pagyakap itong si Mitch dahil sa kanyang sobrang pag-alala sa mga bata. Kalating oras ang lumipas ay muling lumabas ang doktor. Doc, anong balita sa mga anak namin? Mr. Rodriguez, mabuti na lang at agad niyo siyang dinala dito. Nagkaroon sila ng dengue fever. Ang kambal niyong anak, kaya sila nasusuka at nahilo. Kailangan natin silang masalinan ng mga dugo habang maaga pa, Mr. Rodriguez. Sige na, kailangan ko pang pumunta sa ibang pasyente. Kung gusto niyo silang dalawin, pwede naman, pero sa ngayon ay pinatulog ko muna sila. Jared, paano to? Saan tayo makahanap ng similar na dugo nilang dalawa? Panigurado naman akong hindi makatugma ang dugo natin sa kanila. Oo, Mitch. Kaya ngayon pa lang, kailangan nating makahanap ng type A na dugo para sa kanila. Teka lang, nakalimutan ko. Type A pala ang dugo ko, Jared. Mabuti na lang at naalala ko. Kung ganun, Mitch, tara na. Samahan na kita sa Blood Donor Center para makunan ka na ng dugo para sa mga anak ko. Jared, anak ko na rin sila. Samantalang hindi naman mapakali itong si Dr. Ivan dahil ang babaeng nakita niya kanina, siya yung babaeng nanganak ng kambal 5 taon na ang nakalipas. Ito yung babaeng nanganak ng kambal at pinaniwala nilang patay na ang kambal nitong mga anak. Subalit ang totoo ay buhay pala at malusog ang mga ito noon. Kinausap kasi ng isang matandang babae itong si Dr. Ivan na ibalitang patay na mula sa loob ng sinapupunan ang mga batang iyon at binayaran siya ng 1 milyon para manahimik at itago ang katotohanan. Hindi kasi sang-ayon ang matanda sa pagbubuntis ng kanyang anak. Kaya naman, ginawa ng doktor ang lahat upang ibalabas na wala na ang mga batang ito. Maalala pa kaya ni Mitch na si Ivan ang doktor na nagpaanak sa kanya? Ano naman kaya ang gagawing hakbang ni Ivan para manatiling lihim ang lahat ng ito o ipagtapat ng doktor ang lahat-lahat? Hindi nila inasahan na magkaroon ng dengue ang magkambal. Marahil siguro ay nakuha nila ito sa paaralan. Mabuti na lang at type A pala ang dugo ni Mitch, kaya naman ay sobrang saya ni Jared para agad na gumaling ang kambal. Samantalang kinakabahan naman itong si Dr. Ivan dahil nakita niya mismo sa kanyang harapan ang babaeng kanyang naging pasyente 5 taon ang nakalipas. Ang masakla pa dito ay naging kasabwat nito ng doktor ang ina ng pasyente para lokohin siya at itago ang lahat. Pero mukhang nakonsensya ang doktor sa kanilang nagawa. Doc, kumusta na po ang mga bata? Mabuti na lang at agad silang nasalinan ng dugo. Sa ngayon, maayos na sila. Mr. Rodriguez, kayo po bang mga magulang ng kambal? Ang totoo, Doc, si Mitch ay nag-aalaga lamang sa kanila. At ako naman, hindi nila tunay na ama. Sanggol pa lamang sila noon. Nakita ko silang dalawa sa sangansangan habang nasa loob ng isang basket. Naawa ko sa kanila kaya dinala ko na lang sa bahay. Ganon ba, Mr. Rodriguez? Mula noon ba walang naghanap sa kanila? Sa batang yan? Wala, Doc. Marahil talagang walang puso mga taong gumawa sa kanila. Si Justin at si Sam. Kahit ganon pa man, naging masaya ako dahil sila ang naging panalangin sa buhay ko. Mukhang hindi na nagkamali itong si Dr. Ivan sa kanyang inisip ngayon. Ang babaeng nasa kanyang harapan at ang mga kambal ay tunay na mag-ina, lalo na at magkatulad din ang kanilang dugo. Naguluhan man itong si Dr. Ivan. Ngunit tama bang ipagtapat niya ito sa babae o manatiling lihim pa rin ang lahat hanggang ngayon?
Ngunit lagi itong nanaginip sa kanyang asawa na kahit nasa ibang mundo na ito ay nag-uusap sila sa panaginip na huwag siyang manloko ng mga kapwa-tao at ipagtapat ang lahat para manahimik na rin ang kanyang konsensya. Teka lang, Miss Gonzales. Doc, paano niyo nalaman ang buo kong pangalan? Miss Gonzales, you still remember 5 years ago na? Kung hindi mo ako naalala, ako nga pala yung doktor mo na tumulong sa'yo noong nanganak ka ng isang kambal. Oo, naalala na kita, Doc Ivan. Pero ayaw ko nang balikan ng mga masakit na kahapon. Miss Gonzales, alam mo bang nakaplano ang lahat noong nandito ka sa ospital? Alam mo, nasilo ako sa pera noon. Binigay sa akin ng mami mo. Doc, anong gusto mong iparating? Alam mo naman siguro na hindi gusto ng mami mo na manganak ka at iwan mo ang lalaking tumulong sa'yo sa pagbayad sa ospital. Sino? Si Derek ba? Bakit, Doc? Ano bang gusto mong sabihin? Alam mo, Mitz, nagsinungaling ang mami mo. Ang totoo, buhay pa noon ang anak nyo. Pero sa utos ng mami Vivian mo, inilabas naming wala na ang kambal. Pero ang totoo, ibinili namin sa isang lansangan habang nakalagay sa isang basket. Pero ilang minuto ang nakalipas, binalikan ko pero wala na doon. May kumuha sa kanya. Ano, Doc? Pinagpalit mo ang propesyon mo sa pera? Kaya nga, Miss Gonzales, matagal ko nang pinag-isipan to. At ito na nga ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo at ituwid ang lahat. Kung ganon, buhay pa ang mga anak ko. Pero nasaan sila? Paano ko sila mahahanap? At paano ko sila makikilala? Teka lang, Miss Gonzales. Hindi ba sinabi ni Mr. Rodriguez sa iyo na napulot lamang niya ang kambal noon? Paano kung sila ang mga anak mo na nawala? Isa pa, magkatulad kayo ng blood sample ng mga batang iyon. At posibleng sila nga ang tunay na iyong anak na inaruga ni Mr. Rodriguez. Kung ganon, Mitz, kailangan natin silang ipa-DNA test para sa katotohanan. Ako nang bahala sa gastusin. Malaman na lahat lang natin. Mabuti naman, Doc Ivan, at sinabi mo sa amin ang lahat. Alam mo namang malaking kaso itong ginagawa mo at posible pang matanggal ka sa serbisyo mo. Kaya nga, Mr. Rodriguez, ginawa ko to para sa katimikan ko. Sa araw ding iyon ay ginawa nila ang DNA test para malaman na agad ang katotohanan. Hindi nga sila nagkamali. Positibo ngang magkadugo sina Mitz at ang dalawang kambal. Nako, Mitz, tama kang sinabi ni Doc Ivan. Si Sam at Justin talagang mga anak mo sila. Alam mo, Jared, hindi ko alam kung ano ba ang masasabi ko ngayon. Kaya pala talagang magaan ang loob ko sa kanilang dalawa dahil sila pala ang tunay kong mga anak. Pero paano kung magtanong sila sa akin kung nasaan ang kanilang ama? Maski ako, hindi ko rin kilala ang lalaking iyon. Hayaan mo, Mitz. Narito naman ako. Magpapatuloy bilang ama nila. Matapos ng DNA test at dahil pwede na ring ilabas ang kambal, ay umuwi na rin silang lahat. Nagpasalamat na rin itong si Dr. Ivan dahil hindi siya kinasuhan ni Mitch dahil sa krimeng nagawa. Pagdating sa kanilang bahay ay inhatid ni Jared ang magkapatid sa kanilang kwarto at mo silang nag-usap ni Mitch. Jared, maraming salamat talaga dahil ikaw ang nakatagpo sa mga anak ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran o mapapasalamatan. Alam mo, Mitch, sa palagay ko, nakaplano ang lahat na ito. Alam mo, Mitch, sa palagay ko, nakaplano ang lahat ng ito na ako makapulot sa mga anak mo. Pero, hindi mo ba talaga naalala kung sino ang ama nito? Hindi talaga, Jared Wala naman sa plano na mangyari iyon. Nalasing lang ako sa isang bar kasama ng mga friend ko noon. Ano bang bar yun, Mitch? Baka hanggang ngayon, naroon pa rin ang lalaking yun, naman ng kambal. Huwag na, Jared. Hindi ko naman siya kailangan. At saka, hindi siya kailangan ng mga anak ko. Pwede bang umuwi mo na ako sa amin? Kakausapin ko lang si Mami kung bakit niya ito nagawa sa akin. Sasama na kita, Mitch.
nandito naman na makatulong para magbantay kay Sam at Justin. Wag na, Jared. Maraming salamat. Babalik din naman ako agad dito eh. Sige na, Mitch. Sama mo lang sila matulog. Sa kabilang kwarto na ako matutulog. Sige, Jared. Salamat. Good night. Pumasok na sa kwarto itong si Mitch. Samantalang, hindi pa rin dinalaw ng antok itong si Jared. Kaya naman, naisipan niyang tawagan ang kaibigang nag-set up noon sa kanyang espesyal na karawan 5 taon ang nakalipas. Hello? Jared, pare. Napatawag ka, mukhang may kailangan ka. Bricks, naalala mo ba noong nag-celebrate ako ng karawan 5 years ago? Oo naman pare. Ang saya mo nga noon, di ba? Bakit? Ano meron? Alam mo Bricks, itatanong ko lang sana sa iyo kung anong pangalan ng babaeng pumasok noon sa kwarto ko para pasayahin ako. Ha? Anong babae pare? Ang totoo nga, hindi natuloy ang babaeng yun. Tumawag sa akin na hindi daw niya kaya eh. Pero pare, sino ang babaeng pumasok sa kwarto ko nung gabing yun at merong nangyari sa aming dalawa? Yun nga pare. Tinawagan kita noong gabing yun pero hindi ka naman makontak eh. Hindi dumating ang babaeng kausap namin. Kung sino man ang pumasok sa kwarto mo, hindi ko siya kilala. Na Jared nang mabalitaan ang sinabi ng kanyang kaibigan na hindi natuloy ang kanilang plano. Kaya napaisip itong si Jared na baka ang babaeng kasama niya ng gabing iyon ay walang iba kundi ang babaeng nasa loob ng kanyang bahay ngayon, si Mitch Gonzalez. Pero paano niya ipapaliwanag sa babae na siya ang lalaking nakasama nito noon sa isang gabi? Kinabukasan maagang nagising itong si Mitch para puntahan ang kanyang bahay para kausapin ang mami nito kung bakit niya ito nagawa sa kanya. Samantalang nagising naman sina Sam at Justin. Hinanap nila ang kanilang mami Mitch. Sam, Justin, mabuti naman at nagising na kayo. Kumusta kayo? Alam niyo bang sobrang nag-alala kami ng mami niyo? Dad, nasaan si mami? Gusto namin siyang makita. Mga anak, mamaya babalik din sa mami niyo dito. Umalis lang saglit. No dad, sundan natin si mami, please. Gusto namin siyang makita. Pakiusap. Sige, don't worry. Pumunta natin siya ngayon. Hindi alam ni Jared ang saktong address ng bahay ni Mitch. Mabuti na lang at naiwan sa mesa ang kanyang pitaka at ilang mga ID. Kaya naman ay natuntun nila ang address. Samantalang pagkarating naman nitong si Mitch sa kanila ay naroon ang kanyang mami Vivian sa may sala. Mom, pwede ba tayong mag-usap? Oh, Mitch, mabuti naman na nakauwi ka na. Sabi ko naman sa'yo eh, hindi ka magiging masaya sa kanila. Alam mo bang hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa'yo si Derek. Mom, nandito ako hindi tungkol kay Derek, kung hindi tungkol sa anak ko. Pwede ba Mitch? Ilang taon na ang nakalipas, wala na sila. Nakita mo naman ang kanilang libingan, hindi ba? Sinungaling ka Mom, niloko mo lang ako eh. Alam ko na ang lahat, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito eh. Isa pa, hindi pa patay ang mga kambal ko. Meron kang inutusan para ipaghiwalay mo kami. Mitch, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala akong kinalaman dyan. Ma'am, sinabi ng doktor na ang lahat. Binayaran mo siya ng pera para malayo mo sa akin ng mga anak ko. Ganun ka na ba talaga kadesidido pati ang apo mo, Mami? Wala akong pakialam sa mga batang yun dahil anak sila sa pagkakamali mo. Hindi kita mapapatawad, Ma'am, sa ginagawa mong ito. At talaga pa? Ako pa talaga ang sinisisi mo, Mitch? Sino ba ang nagpabuntis sa lalaking hindi mo naman alam kung sino? Ang mga batang yun nararapat lamang sa kanila. Inabado na dahil hindi sila nararapat sa'yo. Kung sumunod ka lang sa mga plano ko, sinagot mo si Derek, hindi sana masagana ang buhay mo ngayon. Ma'am, makailang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto sa kanya? Hindi pwede, Mitch. Dahil nandito ka naman lang dito sa bahay, hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Ipapakasal ko kayo kay Derek at walang hadlang dito. Kaya mula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Pumasok ka na sa kwarto mo. No, Ma'am. Ayaw ko. Sabi ko, pumasok ka sa kwarto mo kung ayaw mong masaktan kita.
Hinila ni Vivian papasok ng kwarto itong si Mitch sabay kandado ng pinto. Ma'am, palabasin mo ako dito. Makakalabas ka lang dyan, Mitch. Kung ganap po ng asawa si Derek. Umiyak na lamang itong si Mitch sa loob ng kwarto. Naisip niyang sana ay hindi na lamang siya bumalik sa kanilang bahay. Samantalang tinawagan naman ni Vivian itong si Derek na nakauwi na ang kanyang anak sa bahay. Ang anak at handa na itong magpakasal sa kanya. Mabuti naman po tita. At nakauwi na si Mitch sa inyo. Sige po, ngayon mismo ay pupunta na ako sa inyong bahay. Ilang minuto lamang ay natunto ni Jared ang address ng bahay ni Mitch. Kaya naman mula sa sakyan ay bumaba ito at nag-doorbell. Isang matandang babae ang lumabas. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Mitch Gonzales? At sino ka naman? Ma'am, kaibigan ko po si Mitch. Walang Mitch dito. Baka mali ka ng bahay na pinuntahan. Naku ma'am, hindi po ako nagkakamali dahil nakalagay sa kanyang ID ang tamang address. Pwede ba? Kung sino man kayo, wala dito ang hinahanap nyo. Umalis ka na. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang dalawang kambal. Dad, nasaan na si Mami? Samantalang laking gulat naman ni Vivian nang makita ang dalawang kambal. Totoo ang sinabi ni Mitch na muli niya nang natagpuan ang kambal. Siya na ba ang ama ng mga batang ito? Ma'am, pakiusap naman. Baka alam niyo kung nasaan si Mitch. Kailangan siya na makita ng mga anak ko. Ilang minuto din ang nakalipas ay dumating na ang isang sasakyan. Ito ang hinihintay ni Vivian. Mabuti naman Derek at nakarating ka na. Laking gulat naman ni Derek na makita ang lalaki sa kanyang harapan ngayon. Tita, bakit nandito si Mr. Rodriguez? Hay nako, hinahanap nila si Mitch. Oo, nandito siya sa loob. Pero bukas, ikakasal na kayo kay Derek. Inayos ko na ang lahat ng mga papeles para makasal na kayo. Sige, lalabas ko lang si Mitch para mapirmahan ang mga papeles na to. Muling pumasok sa loob ng bahay itong si Vivian. Nagtungo ito sa kwarto ni Mitch at sinama palabas. Derek Morales, hindi ba ikaw yung binigyan ko ng pera para mabayaran ang pagkautang ni Mitch sa'yo? Isa pa, kilala ko ang inyong pamilya, lalo na ang inyong negosyo. Bakit Mr. Rodriguez? Sino ka ba? Huwag mong magmayabang sa akin yung black card mo. Kaya ko rin magkaroon ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kami kakilala ang kumpanya namin. Kaya kung sa'yo, umalis ka na dito. Isama mo na yung mga bata. Pagsisihan mo ito, Mr. Morales. Hindi mo ako kilala. Mula sa loob ng bahay ay lumabas naman itong sina Vivian at Mitch. Nakita ng kambal ang kanilang ina. Mami. Dad, si Mami. Kunin mo siya. Mitch, sarapan ng mga taong ito. Pirmahan mo ang papeles na magpapatunay na magiging mag-asawa na kayo ni Derek. Mitch, huwag mong ituloy yan. Narito kami ng mga anak mo para kunin ka. Isa pa, may sabihin ako sa iyo. Kilala ko na kung sino ang ama ng mga kambal at kung sino ang nakasama mo noong gabing yun. Sino Jared? Ako ang lalaking yun, Mitch. Ang nakasama mo. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na ama ni Sam at Justin at ikaw naman ang tunay na mami nila. At yung mami mo ang may pakana ng lahat kung bakit nalayo sa iyo ang kambal. At ikaw naman Mr. Morales, mula sa araw na ito, babagsak yung kumpanya nyo. Oh, come on, Mr. Rodriguez. Paano babagsak ang kumpanya namin samantalang nasa pinakamataas na ratings namin yun? Tinawagan na Jared ang kanyang assistant at meron siyang pinapagawa dito. At maya-maya lamang may tumawag kay Derek na binitiwan na sila ng isang malaking production supplier sa buong mundo at malaki ang epekto nito para bumagsak ang kanilang kumpanya. Ano, Mr. Morales, naniniwala ka na ba? Mr. Rodriguez, nagbibiro lang ako eh. Kung gusto nyo, sayo na si Mitch. Huwag mo lang gawin to sa kumpanya namin. Tita, hindi na ako tutuloy sa kasal namin ni Mitch. Ahanin ko naman ang anak nyo pero bagsak naman ang kumpanya namin. Sige na, alis na ako dito. Teka lang Derek. Ang ibig sabihin nito ay aatras ka na sa kasal? Bakit? Sino ba tong lalaking ito ha?
At takot na takot ka sa kanya, Derek. Tita, siya lang naman po kasi ang may-ari ng isang malaking kumpanya sa buong mundo at maraming umaasa sa kanila, lalo na ang kumpanya namin. Ano? Jared, totoo ba itong narinig ko? Ikaw ang lalaking iyon? Oo, Mitch. Kaya sana mapatawad mo ako. Narito si Sam at Justin, saksi sa lahat. Gusto kitang pakasalan at ibigay ko sa iyo ang lahat-lahat kasama ng kambal nating anak. Mami, pakiusap, pumayag na po kayo. Kaya pala sa unang pagkikita natin, kami ni Justin, ramdam namin na meron talagang kakaiba. Kayo pala ang totoo naming mami. Pakiusap, Mitch, alang-alang sa mga bata. At kayo naman po, ma'am. Alam niyo bang pwede kayo makulong dahil sa pag-abandonan niyo sa anak ko? Mabubulok kayo sa kulungan. Nako, Mitch, iho, huwag naman. Nagawa ko lang naman yun para sa kapakanan ni Mitch. Patawad sa mga lahat ng nagawa ko sa inyo. Kung talagang mahal mo ang anak ko, sige, kayo na ang bahala. Anak, Mitch, pasensya ka na. Masyado akong naging selfish sa buhay mo. Kung gusto niyo mapakasal, hindi na ako tututo sa inyo. Mitch, ano na? Pumapayag ka ba sa gusto namin mangyari? Alam mo, Jared, ilang taon kong iniisip, paano kaya kung buhay pa ang mga anak ko? Makakaya ko kaya silang buhayin? Pero ang kanilang ama pala mismo ang nag-aruga sa kanila. Oo, pumapayag akong magpakasal sa iyo. Hindi lang sa mahal na kita, kundi para na rin sa mga anak natin. Yes, sa wakas, Sam. Natupad na rin natin ang gusto natin, di ba? Oo nga, Justin. Mabuti na lang at nakita natin siya sa may araw na yon. Ilang araw lamang ang nakalipas ay naganap na nga ang kasalang Jared at Mitch. Sobrang saya ng kambal dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanilang hiling na maging kumpleto silang pamilya. Samantalang kahit ganun pa man ang nangyari, ay pinatawad pa rin ni Mitch ang kanyang ina at binigyan ng sapat ng halaga para sa kanyang sarili. Ayaw kasing sumama nitong si Vivian kung saan titira ang pamilya ni Mitch. Marahil ay nahiya ito sa kanyang nagawa noon. Salamat, Mom. Mitch, ako ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Sa kabila man ng mga nagawa ko sa iyo hindi maganda sa buhay mo, nagawa mo pa rin akong patawarin. Nagika pa na lamang ang mag-ina. Pero Mom, kapag may kailangan ka pa, huwag kang mahiyang tumawag sa amin ha. Sa mga araw na iyon ay mas naging masaya ang bagong pamilya ni Mitch. Inakala niyang magiging ganun lang ang kanyang buhay, pero meron palang tamang panahon at oras na para sa kanya. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat at paalam.